Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng exponential equations. Halimbawa, ang ating given ay 3 raised to x equals 27. Ang una dapat natin gawin, magkaroon tayo ng same base. Sa side na ito, meron tayong base na 3. Samantalang dito, meron tayong base na 27. Ngayon, para magkaroon tayo ng same base, ito yung pinakamababang number. Kapag ba minultiply natin ang 3 ng ilang beses, makaka-arrive ba tayo sa 27? Kung ganoon, at merong number, kasi pag times natin ang 3 times 3, that's equal to 9. Times 3, the answer is 27. Therefore, pwede natin maging base ang 3. So magkakaroon tayo ng 3 raised to x is equal to, imbis na 27 ang ilalagay natin ay 3 raised to 3. Bakit? Dahil pag sinabi natin 3 raised to 3, that's 3 times 3 times 3, which is also equal to 27. Now, dahil meron na tayong same base, pwede na natin kopyahin ang exponent, which is x is equal to 3. Therefore, the value of x sa ating given problem ay x equals to 3. Magbigay naman tayo ng susunod na halimbawa. Halimbawa, ang binigay natin ay 1 over 2 raised to x equals 1 over 16. Tingnan natin yung 2 dahil parehas na yung 1 sa taas. Tingnan ngayon natin yung 2 at 16. Meron bang exponent si 2 na kung saan makaka-arrive sa 16? Tingnan ngayon natin. 2 times 2 is equal to 4. Times 2, it's equal to 8. Times 2, the answer is 16. So therefore, dahil nag-arrive ang 2 raised to 4 into 16, pwede nating isulat ang 16 as 2 raised to 4. So pwede natin itong isulat as 1 over 2 raised to x is equal to 1 over 2 raised to 4. Ngayon, pwede nating isulat itong part na to as 1 over 2 raised to 4. So pwede natin itong isulat as 1 over 2 raised to x is equal to 1 over 2 raised to 4. Why? Dahil po, kapag dinistribute natin ang 4 inside the parentheses, pwede rin po natin siyang i-write as 1 raised to 4, which is also equal to 1, all over 2 raised to 4, which is also equal to 16. Dahil meron na tayong same base, which is 1/2, pwede na nating isulat ang exponent, which is x equals to 4. Therefore, ang value ng x natin sa example na ito is x equals 4. Halimbawa, ang binigay natin ay 5 raised to x equals 1 over 125. So, tingnan na lang natin, meron bang exponent si 5 na mag-a-arrive sa 125? So, tingnan ngayon natin. 5 times 5 is equal to 25. Times 5, the answer is 125. So, it implies 5 raised to 3 is equal to 125. So, isulat natin ang 125 into 5 raised to 3. So, pwede natin siyang i-bring down yung 5 raised to x all over 5 raised to 3. Now, para magkaroon tayo ng same base, pwedeng itaas natin ang 5 raised to 3. Tandaan, kapag tinaas natin yung 5 raised to 3 at nilagay natin sa numerator, using the laws of exponent, magiging negative yung 3. Kaya pwede natin siyang isulat as 5 raised to x is equal to 5 raised to negative 3. Ngayon, makapansin natin na meron na tayong parehas na base. Therefore, pwede na natin isulat ang exponent na x equals to negative 3. Therefore, ang value ng x sa ating example ay x equals to negative 3. Sa susunod na example, meron tayong 81 raised to x equals 9. 9 ang pinakamababang number. Ngayon, meron bang exponent si 9 na mag-a-arrive sa 81? Tingnan natin. 9 times 9 is equal to 81. So, therefore, instead of writing 81, ang isusulat natin ay 9 raised to 2. So, it will be 9 raised to 2, quantity raised to x equals to 9. Now, pwede nating i-distribute or i-multiply ang 2 sa x at pwede siyang maging 9 raised to 2x is equal to 9 raised to 1. Now, dahil meron na tayong parehas na base, pwede na nating isulat yung exponent na 2x equals 1.
Now, since we are looking for the value of x using division property of equality, i-divide natin both equations by 2 at makukuha na ngayon natin ang value ng x which is equal to 1/2. So, sa halimbawa natin, ang value ng x is equal to 1/2. Halimbawa, ang ating panibagong example ay 4 raised to x plus 2 equals 64. 4 yung pinakamababang number. Ngayon, pwede nating itry kung makaka-arrive tayo sa 64. So, 4 times 4 is equal to 16. Times 4 is equal to 64. So, instead of writing 64, ang isusulat po natin ay 4 raised to 3. So, sulat ngayon natin, bring down 4x raised to x plus 2 is equal to 4 raised to 3. Kung mapapansin natin, meron na tayong same base. Pwede na natin kopyahin ang exponent x plus 2 is equal to 3. Since ang hinahanap natin ay value ng x using additive property of equality, pwede tayo magkaroon ng x is equal to 3 minus 2. So therefore, x is equal to 1. So therefore, ang value ng x natin sa ating example or halimbawa ay x equals 1. Ang susunod na halimbawa ay 1 over 8 raised to x plus 2 equals 16 raised to x. Tingnan natin 8. Pag ba minultiply natin ang 8 ng ilang beses, makaka-arrive tayo sa 16. Tingnan natin, kapag minultiply natin ang 8 times 8, that is 64. Lumagpas na sa 16. So, ibig sabihin, hindi pwede ang 8 na maging base. Dahil hindi ito magkakaroon ng same base. Ngayon, ano kaya ang base na pwede natin gamitin? Hindi naman pwede ang 4 kasi bagaman pwede ang 4 times 4 which is equal to 16, hindi naman tayo makaka-arrive sa 8. Kaya ang gagamitin natin ay 2. Tingnan natin. So 2 times 2 is 4, times 2 is 8. Samantalang, kapag sa 16 naman, 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16. So sa makatuwid, imbis na 8 ang ilalagay natin ay 2 raised to 3. At imbis na 16, ang ilalagay natin ay 2 raised to 4. Isulat ngayon natin, 1 over 2 raised to 3, quantity x plus 2, is equal to 2 raised to 4, quantity raised to x. Pwede ngayon natin isulat ang 1 over 2 cube as 1 over 2, quantity raised to 3, quantity x plus 2, is equal to 2, pwede nating i-multiply ang 4 sa x, raised to 4x. Dahil hindi pa sila parehas ng base, at 1/2 sa kabila at sa kabila ay 2, ililipat natin ang 2 sa taas. Kapag nilipat natin ang 2 sa taas, ang exponent niyang 1 ay magiging negative. Kaya magkakaroon tayo ng 2 raised to negative 1, quantity 3, quantity x plus 2, is equal to 2 raised to 4x. Dahil parehas na ang base, pwede na natin siyang isulat as negative 3. Since negative 1 times 3 is negative 3, quantity x plus 2 is equal to 4x. Distributive property ang gagamitin natin dito. Negative 3 times x is negative 3x. Negative 3 times 2 is negative 6 is equal to 4x. Ililipat natin ang negative 3x at kaya magiging positive siya sa kabila. Kaya magiging negative 6 is equal to 4x plus 3x. 4x plus 3x dahil pareha sila ng term or similar terms sila, pwede natin siyang i-add. So 4x plus 3x is 7x, bring down negative 6. Dividing both sides by 7 para makuha natin ang value ng x. So x is equal to negative 6 over 7. So, sa ating halimbawang ito, ang value ng x ay negative 6 over 7. Paano kung ganito ang ating halimbawa? Mapapansin natin na yung 8 ang connected sa 4. Yung 8 nasa denominator ng kabilang side at yung 4 naman nasa numerator ng kabilang side. Samantalang dito naman, meron tayong 27 at ang 27 ay connected naman sa 9. So, tingnan muna natin. Tingnan natin kung ano ang pwede nating maging exponent or same base. So, ang 8 pa at 4, pwede nating i-write or isulat as 2 raised to 3 at ang 4 ay 2 raised to 2.
para magkaroon tayo ng same base na 2. Samantalang ang 27 at 9, pwede nating isulat ang 9 as 3 squared at ang 27 as 3 raised to 3. Bakit? Dahil ang 3 squared is equal to 9 at ang 3 raised to 3 ay 27. Kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng same base na 3. So, pwede ngayon nating isulat, dahil parehas naman ng exponent ito, pwede nating isulat ang 27 over 8 as 3 over 2 raised to 3, quantity x minus 3, is equal to, pwede natin itong isulat as 2 over 3 raised to 2. Dahil parehas naman ang exponent nila. Ngayon, para magkaroon tayo ng same base, pwede nating baliktarayan ang position ni 2 at 3 at gawin natin siyang 3 over 2. Kapag nag-interchange tayo ng value ng denominator at numerator, ang gagawin lang natin ay inenegate natin ang exponent. So, pwede ngayon nating isulat ang 2/3 raised to 2 as 3 over 2 raised to negative 2. Para magkaroon tayo ng same base na 3 over 2 raised to 3x minus 9. Bakit naging 3x minus 9? Dinistribute natin ang 3 inside the parentheses. Dahil meron na tayong same base na 3 halves, pwede na nating isulat ang 3x minus 9 is equal to negative 2. I-transpose natin ang negative 9 sa kabila, magkakaroon tayo ng 3x is equal to negative 2 plus 9. Simplifying negative 2 plus 9, magkakaroon tayo ng 3x is equal to 7. Dividing both sides by 3, magkakaroon tayo ng value ng x, which is equal to 7 over 3. So, sa halimbawa natin ito, ang value ng x ay 7 over 3. Paano naman kung ganito ang ating halimbawa? Meron na siyang squared na involved sa ating exponent. So, katulad pa rin ng ating unang rule, kailangan magkaroon tayo ng same base. 3 ang mas mababang base. So, titingnan natin kung meron bang exponent si 3 na mag-a-arrive sa 9. 3 times 3 is equal to 9. So, imbis na 9 ang isusulat natin ay 3 squared. So, magkakaroon ngayon tayo ng 3 squared, quantity x squared is equal to 3 raised to x plus 3. Ang 3 raised to 2 raised to x squared can be written as 3 raised to 2x squared is equal to 3 raised to x plus 3. Kung mapapansin natin, meron na tayong same base. So, pwede na natin isulat ang 2x squared is equal to x plus 3. Solving quadratic equation, itatranspose natin ang x at saka 3 sa kabilang side. So, magkakaroon tayo ng 2x squared minus x minus 3 is equal to 0. So, ang gagawin natin dito ay ipapactor natin. So, papactor natin siya. So, ang factor niya ay 2x and x. And then, iisip tayo ng factor ng 3. Ang factor ng 3 ay 3 at 1 lang naman. So, magkakaroon tayo ng 3 dito at saka 1 dito. And then, magkakaroon tayo ng negative at saka positive. So, ang factor ng 2x squared minus x minus 3 equals 0 is 2x minus 3, quantity x plus 1, then equals natin siya sa 0. Equate natin both factors by 0. So, magkakaroon tayo ng 2x minus 3 equals 0. And x plus 1 is equal to 0. So, dito, itatranspose natin ang negative 3. So, 2x is equal to 3. Dividing both sides by 2. So, your x is equal to 3 halves. Dito naman, ililipat natin ng 1. So, magkakaroon tayo ng x equals negative 1. Kaya, ang value ng x natin sa ating halimbawa ay x equals negative 1 and x is equal to 3 halves. So that's all sa ating tutorial para sa solving exponential equation. Thank you and happy math learning!